Isang lalaki ang pumiling tumulong sa isang matandang babae at sa huli ay na-miss niya ang kanyang flight. Hindi niya alam na ang babae pala ang may-ari ng airline. Narinig ang huling tawag sa pagsakay para sa Flight 247 papuntang Chicago sa Terminal C habang kinakabahan na tumingin sa relo si Marco Herrera. 20 minuto na lang. May oras pa siya para umabot sa flight. Maingat ngunit mabilis siyang naglakad at bawat hakbang ng lumang bota niya ay may mahinang langit-ngit sa makintab na sahig ng paliparan. Mabigat ang backpack na nakaakbay sa balikat niya. Nandun ang lahat ng kailangan para sa job interview na maaaring tuluyang magbago ng kanyang buhay. Sa loob ng bag, maayos niyang inilagay ang mga nakaprint na resume, ang kaisa-isang maayos na long-sleeve shirt na meron siya, maingat na tinupi para hindi magusot, at isang lumang notebook na puno ng mga tanong na pinag-isipan niya ng ilang gabi. Hindi ito basta job interview lang. Matapos ang 15 taon na pagkukumpuni ng makina sa isang maliit na talyer sa kanilang probinsya at pamumuhay mula sweldo sa sweldo, sa wakas ay nakatanggap siya ng sagot mula sa Midwest Motors. Isa itong pagkakataon para sa mid-level na mekaniko. May kasamang benepisyo, bayad na bakasyon, at higit sa lahat, kaunting kasiguraduhan sa buhay. Sa edad na 42, halos sumuko na si Marco sa ganitong klaseng pag-asa. Ilang buwan siyang nag-ipon para sa biyahe at ngayon talagang kapos na siya sa oras. Sobrang bagal ng pila sa seguridad at pinatagal pa ng TSA agent sa pagsusuri ng luma at kupas niyang ID. Gate 32 na lang, bulong ni Marco sa sarili. Yun lang ang kailangan ko. Doon niya siya nakita, isang matandang babae, may pilak na buhok na basta na lang itinali, nakatayo malapit sa security area kasama ang 3 malalaking maleta na iba-iba ang laki at kulay. Maayos pero luma na ang suot niyang asul na coat at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang gamit. Isang batang staff ng paliparan ang dumaan sa harap niya, nakatutok lang sa cellphone. Isang lalaki sa mamahaling suit ang umiwas sa mga maleta niya habang abala sa pagbabasa ng tablet. Isang pamilyang may mga bata ang nagmadali rin, abala sa pagbantay sa isa't isa. Bumagal ang lakad ni Marco. Nahihirapan ang matanda na buhatin ng isa sa mas mabibigat na maleta paakyat sa conveyor belt. Kita sa mukha niya ang pagod. Tumingin ulit si Marco sa relo, 18 minuto, napabuntong hininga siya at lumapit. Pasensya na po, ma'am, sabi niya ng magalang. Kailangan niyo po ba ng tulong? Napatingala ang matanda. Kumislap ang maliwanag at matalim niyang asul na mga mata, ikinagulat ni Marco. Ay, salamat, sagot niya. Kitang-kita ang ginhawa sa muka. Parang mas bumigat pa yata itong mga bag ngayon kaysa nung pinuno ko sila. Biro niya, magaan ang tono ng boses. Walang problema po, sagot ni Marco habang binubuhat ang bag. May pupuntahan po ba kayong espesyal? Kaunting negosyo lang, sagot niya ng malabo. Sa edad ko, pare-pareho na lang ang mga biyahe. Dahan-dahan silang dumaan sa seguridad. Napansin ni Marco ang bahagyang pagkirot sa mukha ng babae habang itinaas nito ang mga braso para sa scan. Pagkatapos, habang inaayos nila ang gamit, tinanong niya, saan po ang gate nyo? Naghalungkat sa pitaka ang matanda na nagpakilala lamang bilang Isabela. Naku, mukhang 47 biyata, sabi niya matapos makita ang lukot na boarding pass. Parang kinabog ang dibdib ni Marco. Ang gate na yon ay nasa Terminal D, malayo sa terminal na dapat niyang puntahan. Tiningnan niya ulit ang relo. 15 minuto. Kung aalis siya ngayon, baka umabot pa siya. Pwede siyang magpaalam at tumakbo na papunta sa hinaharap niya. Pero sa halip, nagsalita siya, malayo-layo po ang Terminal D. Sasamahan ko na po kayo. Ngumiti si Isabela taos-puso. Sigurado ka ba? Ayokong abalahin ka. Hindi po abala, sagot ni Marco habang pinipigil ang kaba sa dibdib. Binuhat niya ang 2 maleta at ibinigay ang pinakamagaan sa babae.
Tinuruan po ako ng nanay ko na tumulong kung kaya ko. Magkasabay silang naglakad sa masikip at abalang paliparan. Iniaayon ni Marco ang hakbang niya sa mabagal na lakad ni Isabela. Matatag naman ang babae pero halatang pagod at kailangang huminto paminsan-minsan. Sa bawat paghinto lalong naramdaman ni Marco na nauubos na ang oras. Bihira na ang katulad mo, sabi ni Isabela habang nagpapahinga. Karamihan ng tao dumadaan lang. Napakamot sa batok si Marco. Sinusubukan ko lang pong gumawa ng tama. Pero hindi lahat gumagawa, mahinang sabi niya habang tinititigan ang mukha ni Marco, at yon ang mahalaga. Pagdaan nila sa isang maliit na kafe, sinabi ni Isabela na nahihilo siya. Hindi pa ako kumakain, masyado akong nagmadali kanina, sabi niya, bahagyang nahihiya. Tiningnan ni Marco ang oras, 10 minuto na lang. Kung tatakbo siya, baka umabot pa. Pero nanatili siya. Kukunin ko po kayo ng makakain. Alok niya ibinaba ang mga bag. Kape po? Sandwich? Tsaa lang sana, pero ako na ang magbabayad, sabi ni Isabela sabay kuha sa pitaka. Hindi na po kailangan, mahinahong sagot ni Marco. Umupo na lang po kayo at magpahinga. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya na may dalang mainit na tsaa at isang blueberry muffin na mukhang bagong luto. Ipinaliwanag niya saglit at tinanggap ito ni Isabela na may tunay na pasasalamat. Anong nagdala sa iyo sa airport ngayon? Tanong niya habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Job interview, sagot ni Marco. Sa Chicago, medyo malaking bagay po sa akin. Oh? Tanong niya habang bahagyang ikiniling ang ulo. Kailan ang flight mo? Sumulyap si Marco sa departure screen na bahagyang kita mula sa kinauupuan nila. Nakalagay doon, Flight 247 papuntang Chicago. Final boarding. Mukhang sinabi na ng mukha niya ang lahat dahil biglang nawala ang ngiti ni Isabela. Naku, na-miss mo ang flight mo dahil sa akin, di ba? Pilit nang umiti si Marco. May iba pa namang flight, sagot niya, kahit alam niyang wala na siyang pambili ng panibagong tiket, pero hindi na niya kailangang marinig yon. At yung interview, tanong ni Isabela, makakaisip ako ng paraan. Tumayo si Marco at muling binuhat ang mga bag. Halika na po, ihahatid ko kayo sa gate ninyo. Pagdating nila sa gate 47B, nakaalis na ang flight ni Marco. Tumulong siya kay Isabela na maupo at sinigurong handa na ang kanyang boarding pass. First class, bulong niya, bahagyang nagulat. Ngumiti si Isabela parang naaaliw. Kaunting luho na ibinibigay ko sa sarili ko ngayon. Okay na po kayo, sabi ni Marco. Mga 40 minuto pa bago magsimula ang boarding. Sa isip niya, mabilis nang umiikot ang mga tanong. Maaari pa kaya niyang i-reschedule ang interview? Matutulog na lang ba siya sa airport, tatawag sa kumpanya at magmamakaawa para sa isa pang pagkakataon? Sandali, sabi ni Isabela, pinigilan siya. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Marco Herrera. Salamat, Marco Herrera. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng kamay ni Marco mas mahigpit kaysa sa inaasahan niya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo ngayon. Tumango lang si Marco, sobrang pagod para makasagot pa. Naglakad-lakad siya pabalik sa loob ng airport hanggang makakita siya ng bakanteng upuan malapit sa baggage claim. Inilapag ang backpack at umupo ng mabigat. Inabot niya ang cellphone para tawagan ng Midwest Motors pero patay na ito. Isa na namang dagok sa araw na puno ng aberya. Sumandal siya sa malamig na pader at ipinikit ang mga mata. Pilit na hindi iniisip ang lahat ng nawala sa kanya. Ginawa niyang una ng backpack at humiga ng bahagya para kahit papaano ay makapagpahinga. Habang dahan-dahan siyang nakatulog sa hindi komportabling posisyon, isang bagay ang paulit-ulit sa isip niya, ang paraan ng pagtingin ni Isabela sa kanya, hindi dahil naaawa kundi parang may nakita sa kanya na halos nakalimutan na rin niya. Nagising si Marco na parang nabigla. Masakit ang leeg niya sa kakaibang pagkakahiga at mas tahimik na ang terminal. Kumunti na ang mga tao at gabi na sa labas.
Humahaba ang mga anino sa runway dahil sa liwanag ng airport. Tiningnan niya ang relo, 8:30 ng gabi. Halos 4 na oras siyang nakatulog. Groggy pa rin, inabot niya ang cellphone. Sa kanya naalala, wala ngang charge. Doon na siya tinamaan ng totoo, na-miss niya ang flight, nawala ang pagkakataon sa interview at wala na siyang pera para sa panibagong ticket. Kailangan niyang lunukin ang pride at tawagan ang dati niyang amo. Baka sakaling maaari pa siyang bumalik sa dati niyang trabaho sa talyer. Kamakailan lang, sigurado siyang umaabante na siya. Ngayon, hindi na niya alam. Isang janitor ang dumaan habang nagtutulak ng basurahan. Binigyan siya ng tingin na parang sinasabing hindi na siya dapat nandoon. Technically, hindi na siya pasahero, wala na siyang ticket. Sa mata ng paliparan, para na rin siyang palaboy. Sa labas ng entrance, kumikislap ang mga headlight habang may mga kotse na humihintot umaalis, naghahatid ng mga huling pasahero. Sa gitna ng trapiko, isang itim na town car ang marahang huminto sa ilalim ng ilaw. Bumaba ang driver, maayos ang uniforme at binuksan ang pintuan sa likod. Hindi sana papansin si Marco hanggang sa makita niya kung sino ang bumaba. Hindi na nakalugay ang pilak na buhok, maayos na itong ayos. Pinalitan na rin ang lumang coat ng marangyang kulay, burgundy na balabal, at may perlas na kwintas sa kanyang leeg. Pero ang mga mata, yung malamig ngunit malinaw na asul, ay pareho pa rin. Si Isabela, napakibit si Marco, hindi sigurado kung totoo ang nakikita niya. Hindi ba't dapat nasa eroplano na siya? Umayos siya ng upo, biglang naging mulat sa hitsura niyang pagod at gusgusin. Pero hindi siya gumalaw, ayaw niyang makialam kung may mahalaga itong sadya. Sa gulat niya, tila may hinahanap si Isabela habang nililibot ang terminal gamit ang paningin. Nang makita siya, lumiwanag ang mukha nito. May sinabi siya sa driver, tapos marahang naglakad papunta kay Marco. Pakiramdam ko, dito kita matatagpuan, sabi niya, walang anumang pambungad. Tumayo si Marco bahagyang nahiya habang hinaplos ang magulo niyang buhok. Miss Isabela, akala ko nasa kalagitnaan na kayo ng biyahe ninyo. Ngumiti siya. Nagbago ang plano. May kakaibang aura sa kanya ngayon. Malapitan, ramdam ni Marco ang pagbabago. Banayad pa rin ang boses. Pero may lakas ng loob at presensyang hindi niya napansin kanina. At ikaw naman, Marco Herrera, sabi ni Isabela habang nakatingin sa kanya, nandito ka pa rin dahil... Nagkibit-balikat si Marco, pagod na pagod. Sinusubukan kong alamin ang susunod na hakbang. Nalobat ang telepono ko at yung interview. Unti-unting humina ang boses ni Marco. Ayaw niyang maramdaman ni Isabela ang bigat ng sitwasyon. Yung sa Chicago, sabi ni Isabela ng mahina, tinapos ang pangungusap para sa kanya. Yung na mismo dahil tinulungan mo ang isang matandang babae makahanap ng gate niya. Bahagyang kumibit si Marco. Sabi ko nga, may ibang pagkakataon pa. Kahit sa sarili niyang pandinig, parang hindi totoo ang sinabi niya. Tinitigan siya ni Isabela sandali, bahagyang ikiniling ang ulo. Pagkatapos ay nagsalita siya. Paano kung may ibang paraan para makarating sa Chicago ngayong gabi? Ngayong gabi, tanong ni Marco litong-lito, anong ibig mong sabihin? Pupunta rin ako ron, sagot niya, kalmado ang tono. Ngayon din, sa totoo lang. Napakurap si Marco, pero kakaalis mo lang. May inasikaso lang ako sandali, sagot niya. Ngayon babalik na ako sa dapat ko talagang puntahan. Saglit siyang tumigil. Sa private jet ko. Tumagal ng ilang segundo bago tuluyang lumubog sa isip ni Marco ang sinabi. Private jet? Sino ba talaga ang babaeng ito? Gusto kitang isama, patuloy ni Isabela. Maliit na pasasalamat sa kabutihan mong ipinakita kanina. Hindi mapakali si Marco. Sobrang bait niyo po, pero hindi ko yata matatanggap. Mapilit ako, sagot ni Isabela, mahinahon ngunit matatag. Tinulungan mo ako nung wala ni isa mang tumingin. Hayaan mong suklian ko man lang yun. Pero, bakit? Tanong ni Marco, gulong-gulo pa rin. Ni hindi mo naman ako kilala.
Nagliwanag ang mga mata niya. Sapat na ang alam ko. Alam kong isinantabi mo ang isang mahalagang bagay para tulungan ang isang estranghero. Alam kong inalok mo ako ng tiya nung nahilo ako. At alam kong ni minsan ay hindi mo tiningnan ang relo mo habang akala mong hindi ako nakatingin. Inilapat niya ang kamay sa braso ni Marco. Minsan, sapat na yon para makilala ang isang tao. Nag-alinlangan si Marco, parang hindi totoo ang nangyayari. Kanina lang, nakasandal siya sa isang upuan, akala niya ay tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. At ngayon, isang babaeng elegante at halatang makapangyarihan ang nag-aalok sa kanya ng sakay sa private jet. Naisip niyang baka biro lang ito o mas malala, isang panluloko. Pero ano naman ang makukuha nila sa isang katulad niya? Tingnan niyo naman ako. Sabi niya, sabay turo sa mamahaling kasuotan ni Isabela tapos sa sarili niyang luma at kupas na damit. Napatawa si Isabela, magaan at masaya ang tinig. Marco, ang eroplano ay walang pakialam sa suot mo. Bago pa siya makatanggi, naglalakad na siya sa tabi ni Isabela papunta sa naghihintay na sasakyan. Tahimik na kinuha ni Ricardo, ang driver, ang backpack ni Marco at maingat na inilagay sa trunk parang mamahaling bag. Habang papalayo ang sasakyan mula sa terminal, napalingon si Marco sa upuang pinagpahingahan niya kanina. May kung anong bumigat sa dibdib niya, pakiramdam niya, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay niya. May interview ka pa bukas sa umaga, di ba? Tanong ni Isabela habang papunta sila sa ibang bahagi ng paliparan. Oo, pero sa palagay ko, perfect, sagot niya. Makakarating ka roon ng may sapat na oras. Kinuha niya ang makinis na cellphone at tumawag. Sergio, papunta na kami. 2 kami ngayong gabi. Lumampas ang sasakyan sa mga pangunahing terminal at dumaan sa mas tahimik na bahagi ng paliparan kung saan nakapwesto ang mga mas maliit na eroplano. Di nagtagal, dumating sila sa isang pribadong hangar kung saan naroon ang isang puting jet na may nakababa ng hagdan. Yun ba? Hindi na natapos ni Marco ang tanong. Ang sasakyan natin, tanong ni Isabela nakangiti. Oo! Sa tulong ni Ricardo, bumaba si Isabela mula sa sasakyan. Halika Marco, naghihintay ang Chicago. Hindi pa rin sigurado kung panaginip ito, sumunod si Marco papunta sa jet. Habang papalapit sila sa hagdan, napansin niya ang logo sa may pintuan, isang ibong lumilipad sa ibabaw ng mga letrang AH. Mauna ka na, sabi ni Isabela, sabay turo sa hagdan. Huminga ng malalim si Marco at umakyat sa mundong hindi niya kailanman inakalang mapapasukan. Sa loob, hindi lang basta magara ang jet, nakamamangha ito. Akala niya ay may mga leather seat at maayos na interior lang. Pero ang ambience ay parang isang mamahaling lounge sa loob ng isang luxury apartment. Mga upuang gawa sa cream-colored na balat, malalapad na armrest, makintab na kahoy sa paligid, at malambot na ilaw na nagbibigay ng init sa paligid. Isang flight attendant na naka-uniforming navy blue ang sumalubong sa kanila. Magandang gabi po, Miss Jimenez. Handa na po ang lahat, gaya ng inyong tagubilin. Salamat, Clara, sagot ni Isabela. Ito si Ginoong Herrera. Sasama siya sa biyahe ko ngayong gabi. Ngumiti si Clara kay Marco, magiliw ang tono. Maligayang pagdating po, Ginoong Herrera. Maari ko po bang kunin ang inyong jacket? Nag-alinlangan si Marco tapos ay dahan-dahang hinubad ang kanyang lumang denim coat, biglang nahiya sa mansa ng kape sa kanyang damit. Salamat, mahinang sabi niya. Itinuro ni Isabela ang isa sa mga malambot na upuan. Sige, magpahinga ka muna. Aalis na rin tayo maya-maya. Maingat na naupo si Marco, kalahating umaasang may lalapit at magsasabing hindi siya dapat nandoon, pero walang nagsalita. Dumampi ang kanyang mga kamay sa malambot na balat ng upuan at ang tanging naiisip niya ay, paano ako napunta rito? Napansin niyang hindi tulad ng karaniwang eroplano, walang regular na seatbelt. Sa halip,
May makinis na harness na ipinakita ni Clara kung paano ikabit sa ilang mabilis na galaw. Gusto niyo po ba ng inumin bago tayo lumipad? Magalang na tanong ni Clara. May alak, champagne, spirits o non-alcoholic kung mas gusto ninyo. Tumingin si Marco kay Isabela na komportableng nakaupo sa tapat niya. Tumango ito ng may ngiti ng paghimok. Tubig na lang muna, salamat, sagot ni Marco. Ayaw niyang malito pa lalo sa isang gabing parang panaginip na. Champagne para sa akin, Clara, sabi ni Isabela ng banayad, yung Bollinger. Habang inaasikaso ni Clara ang mga inumin, mas maingat na pinagmasdan ni Marco ang kabuuan ng cabin. 6 lang ang mga upuan, magkakapareha at magkakaharap, at sa dulo may maliit na lugar na mukhang conference space. May mga sariwang bulaklak sa mga mesa at sa likod ng divider, tanaw ang isang maliit na kitchenette. Unang beses mo ba sa private plane? Tanong ni Isabela bagamat halata na ang sagot. Napatawa si Marco bahagyang nerbiyoso. Halata ba? Walang nakakahiya sa mga bagong karanasan, sagot niya habang tinatanggap ang flute ng champagne ng may tikas. Sa totoo lang, para sa akin mahalaga ang mga yon kung gusto mong lumago. Biglang narinig nila ang tinig ng piloto sa speaker, ipinapahayag ang pag-alis nila. Naramdaman ni Marco ang paggising ng makina sa ilalim nila, hindi malakas tulad ng sa komersyal na eroplano, kundi banayad at personal ang paguga. Para basagin ang katahimikan habang nagtitaksi ang eroplano, nagtanong siya, "So, madalas ka bang lumilipad sa private jet at sumasagip ng tao mula sa mga upuan ng airport?" Ngumiti si Isabela, tila alam ang biro. Yung una, oo. Yung pangalawa, ngayon lang. Bakit? Tanong ni Marco, taus-puso ang pagkalito. Dahil dapat pinapansin ang kabutihan, sagot niya ng banayad. At sa panahong halos nawawala na yon, mahalagang marunong tayong magpasalamat. Lumipad ang eroplano ng maayos at unti-unting lumiit ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Pinakamaayos na take-off na naranasan ni Marco. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, bumalik si Clara dala ang isang pilak na tray. Nakahanda na po ang magaan na pagkain, gaya ng inyong request, Miss Jimenez. Gusto na po ba ninyong kumain ni Ginoong Herrera? Doon lang naramdaman ni Marco kung gaano siya nagugutom. Wala pa siyang kinakain mula kaninang umaga. Gusto namin, salamat, sagot ni Isabela. Tapos ay tumingin kay Clara at dagdag, at kailangan din ni Mr. Herrera ng phone charger. Siyempre po, tugon ni Clara, kukuha po ako agad. Sinimulan niyang ayusin ang mesa sa pagitan nila ng may ingat. Ang pagkain, isdang balot sa herbs at mga gulay na perpektong inihurno, ay mukhang mula sa 5-star na kainan. Habang kumakain sila, napansin ni Marco na pinagmamasdan siya ni Isabela. Walang bahid ng paghuhusga sa kanyang tingin, puro tahimik na pag-usisa lang. Yung interview mo bukas, sabi ni Isabela, binasag ang katahimikan. Kwento mo naman. Ikinuwento ni Marco na matagal na siyang mekaniko sa isang maliit na talyer sa probinsya at ang trabaho sa Midwest Motors ay malaking hakbang para sa kanya sa propesyon at sa buhay. Lumaki ako sa paligid ng makina, sabi niya. Tatay ko ang nagturo sa akin kung paano makinig sa tunog ng makina. Alam niya kung anong sira kahit hindi pa binubuksan ang hood. Naipasa ba niya sa iyo ang kakayahang yon? Tanong ni Isabela. Tumango si Marco, unti-unting nasisiyahan sa pag-uusap. Oo, parang wika yon. Kapag nakuha mo na ang ritmo, naririnig mo na kung anong may problema. Misfire, timing ng valve, kulang sa hangin. Iba-iba ang tunog. Kahanga-hanga, sabi ni Isabela, at mukhang totoo ang interes niya. Anong maibibigay sa iyo ng trabahong yon na wala ka pa ngayon? Tanong niya. Nag-isip si Marco, tapos ay sumagot ng tapat. Seguridad, matagal na akong gumagawa ng ganitong trabaho, pero walang benepisyo, walang health coverage, walang bayad na bakasyon,
Kung makuha ko to, makakahinga naman ako kahit papaano, makakaipon, makakahanap ng tirahang akin talaga. Tumango si Isabela, malalim ang iniisip. Mga simpleng pangarap. Simple lang akong tao, sabi ni Marco na may bahagyang ngiti. Kahit na parang hindi ako mukhang mapagkumbaba ngayon, kumakain ng gourmet na pagkain sa 30,000 talampakan. Napatawa si Isabela. Baka naman hindi ganun kahalaga ang pagiging sobrang mapagpakumbaba. Habang tinatapos nila ang pagkain, bumalik si Clara upang ligpitin ang mga pinggan at magdala ng kape. Napansin ni Marco kung paanong palaging binabanggit ni Isabela ang pangalan ni Clara tuwing nagpapasalamat at may paggalang sa tono niya, hindi mayabang. Napaisip na naman si Marco kung sino ba talaga ang babaeng ito. Bumalik si Clara, dala ang charger na tinanggap ni Marco na parang ito'y isang lifeline. Wala kayong ideya kung gaano ako nagpapasalamat, sabi niya ng taos puso. Kailangan kong tawagan ng kumpanya, baka sakaling payagan pa rin nila akong makapag-interview. Sabihin mo ba sa kanila ang nangyari? Tanong ni Isabela. May pag-uusisa. Bahagyang ngumiti si Marco. Siguro hindi sila maniniwala, parang puro palusot lang ang dating. Pagkatapos ay inilabas niya mula sa bulsa ang isang luma at medyo kupas na leather wallet. Kinuha niya ang isang gusot na 20 dolyar. Gusto kong mag-iwan ng kahit ano para kay Clara, mahina niyang sabi, para sa serbisyo at sa kabaitan. Tip lang, simpleng sabi ni Marco. Tahimik siyang pinanood ni Isabela habang tumayo si Marco, lumapit sa kitchenette at maingat na inabot kay Clara ang 20, sabay pasasalamat muli. Nang makabalik siya sa upuan, hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha ni Isabela. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita ito. Alam mo ba, sabi niyang banayad, sa mga private flight tulad nito, ang mga tip ay karaniwang inaasikaso ng host, ang pangunahing pasahero. Uminit ang pisngi ni Marco. Hindi ko po intensyong makialam, mabilis niyang sagot. Kasi sa lugar namin kapag may tumulong sa iyo, ikaw mismo ang nagpapasalamat. Sa ginhawa niya ngumiti si Isabela ng bahagya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, napakaalalahanin ng ginawa mo. Humigop siya ng kape bago nagpatuloy. Sabihin mo nga, Marco, nakalabas ka na ba ng bansa? Nakita mo na ba ang mundo? Biglang naiba ang usapan kaya napatigil si Marco. Hindi talaga, pag-amin niya. Nakabisita ako sa Canada minsan para sa car show at sa Mexico nung college. Saglit lang, mahal kasi ang bumiyahe. Tumango si Isabela. Oo, totoo yan. Tumingin siya palabas ng bintana sa dilim ng gabi. Tapos parang wala lang nagtanong, pamilyar ka ba sa Jimenez Airlines? Napakunot ang noo ni Marco. Parang oo, di ba yun yung medyo bagong airline? Nagsimula sa maliliit na ruta tapos biglang lumaki? Tama, sagot niya. Lumawak kami ng husto nitong huling 10 taon. Itinuro niya ang paligid ng cabin. Sa katunayan, isa to sa mga executive aircraft namin. Napatingin si Marco sa paligid ng may bagong pananaw. So, nagtatrabaho ka sa kanila? Sa Jimenez? Ngumiti si Isabela parang may alam na hindi pa sinasabi. Sa isang banda, sagot niya. Bahagya siyang yumuko. Ang tingin ay diretso at matatag. Marco, siguro dapat ko na talagang ipakilala ang sarili ko. Ako si Isabela Jimenez. Ako ang nagtatag ng Jimenez Airlines 15 taon na ang nakakaraan at ako pa rin ang nag-iisang may-ari at CEO nito. Napatigil si Marco, hawak pa ang tasa ng kape, parang nahuli sa pag-unawa ang isip niya. Ang babaeng tinulungan niya na tila payak at marupok, may-ari pala ng isang airline. Kayo ang maingat niyang ibinaba ang tasa, medyo nanginginig ang mga kamay. Hindi ko magets. Simple lang, sabi ni Isabela ng kalmado. Ako ang lumikha ng Jimenez Airlines at ako pa rin ang namumuno rito. Yung jet na sinasakyan mo, isa yan sa mga sasakyang panghimpapawid ng kumpanya ko. Muling tiningnan ni Marco ang loob ng kabin. Biglang napansin ang mga detalye na hindi niya pinansin kanina.
Ang logo sa may pintuan, ang disenyo, ang inisyal na HA, inisyal niya. Pero bakit kayo? Hindi na niya natapos ang tanong. Bakit ako nasa terminal, may luma at mabibigat na bag, nakasimple lang at mukhang hirap tulad ng karaniwang pasahero? Sabay tapos ni Isabela sa iniisip niya. Isang beses sa isang taon, ginagawa ko yon. Lumilipad akong hindi nagpapakilala sa isa sa mga sariling flight ko para manood. Biglang nag-click sa isip ni Marco, sinusubukan mo sila. Dahan-dahan niyang sabi, yung mga empleyado mo, kung paano sila kumilos kapag walang nakatingin. Tumango si Isabela. Tama, hanggang saan lang ang masasabi ng ulat at feedback form. Kung gusto mong maintindihan ang kumpanya mo, yung totoong karanasan ng pasahero, kailangan mong maranasan mismo. Napalunok si Marco. At kumusta po sila ngayon? Bahagyang naglaho ang ngiti ni Isabela. Hindi maganda, mahina niyang sabi. Walang tumulong. Halos hindi ako pinansin ng gate agent. May flight attendant na lumampas sa akin habang nagsiscroll sa phone. Wala ni isa ang nagpakita ng malasakit. Napabuntong hininga siya. May kalalabasan yan. Pangako ko yun. Bahagyang umalog ang eroplano dahil sa kaunting turbulence at umikot ang tubig sa baso ni Marco. Pero wala sa kanilang kumibo. Pero, dagdag niya, mas malumanay ang tono. Ang biyahe kong ito ay hindi lang para suriin ang mga staff. Bahagi rin nito ang pag-obserba sa mga tao, mga estranghero, para makita kung paano sila kumikilos kapag iniisip nilang walang taong makapangyarihan ang nakatingin. Medyo gumalaw si Marco sa kanyang upuan habang unti-unting nagkakabit-kabit sa isip niya ang mga pangyayari. Ang mga ginawa niya, ang pagkikita nila, ang flight na ito. Kung ganon, bahagi ako ng eksperimento? Hindi sinasadya, sagot ni Isabela. Pero oo, naging hindi inaasahang bahagi ka nito. Lumambot ang kanyang mga mata. Sa loob ng 15 taon na ginagawa ko ito, na sumasakay sa eroplano na parang karaniwang pasahero, alam mo ba kung ilang tao ang tumigil para tulungan ako? Umiling si Marco. 6, sagot niya ng mahina. 6 lang at wala ni isa sa kanila ang gumawa ng ginawa mo. Uminit ang pakiramdam ni Marco sa tainga. Wala naman akong ginawang espesyal. Meron, sagot ni Isabela, muling yumuko ng bahagya. Isinakripisyo mo ang isang mahalagang bagay para tumulong sa isang estranghero. Hindi para mapansin, hindi para purihin. Ginawa mo yun kasi alam mong yun ang tama. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay parang nakita niya ang isang bagay kay Marco na matagal nang hindi nakikita ni Marco sa sarili niya. Hindi kailanman inisip ni Marco na bihira ang pagiging mabait. Para sa kanya, kapag may nangangailangan, tutulungan mo. Siguro kahit sino tutulong din, mahina niyang sabi. Hindi, sagot ni Isabela, biglang tumigas ang boses. Hindi sila tutulong at yan ang natuklasan ko sa paglipas ng panahon. Karamihan ay lumalampas lang na parang walang nakita. O mas masama, nakita na pero pinili pa ring baliwalain. Bago pa makasagot si Marco, dumating si Clara, dala ang bagong kape, maingat itong inilapag sa mesa. Ang napansin ni Marco, hindi nagbago ang kilos ni Clara kahit nalaman na nilang CEO si Isabela. Kalma, propesyonal at magiliw pa rin. Anuman ang titulo ni Isabela, halatang hindi niya ito ginagamit para mangibabaw sa iba o asahan ng espesyal na trato. Nang makaalis si Clara, sinubukan ni Marco na iproseso ang lahat ng nangyari. Napatingin siya sa magarang loob ng eroplano. Kung ganon, lahat ng to, ang pag-imbita sa akin, ang pagpapalipad pa Chicago, ito ba ang paraan mong magpasalamat? Bahagi noon, sagot ni Isabela. Pero isa pa, may pagkamausisa rin ako sa propesyonal na paraan. Sa ano po? Sa'yo, Marco Herrera, sagot niya ng diretsyo. Gusto kong malaman kung ang galing mo sa makina ay katumbas ng lakas ng pagkatao mo. Tumaas ang kilay ni Marco, naguguluhan. Hindi ko po maintindihan. Nagiba ng direksyon si Isabela. Sabihin mo, gaano karami ang alam mo tungkol sa maintenance ng eroplano?
Nagulat si Marco sa tanong. Hindi ganon karami kung tutuusin. Naiintindihan ko ang mga basic, combustion engines, cooling systems, fuel systems, pero may mga parte ang eroplano na hindi ko pa nahahawakan. Pero kung tuturuan ka, matututo ako, sagot niya agad. Kaya kong intindihin ang anumang mechanical system basta may magtuturo. Tumango si Isabela ng bahagya, parang pinagtibay lang ang hinala niya. Alam mo ba, patuloy niya, na karamihan sa aircraft maintenance sa buong mundo ay nakasentro lang sa ilang lugar. Sa US, Europe, Singapore, UAE. May punto naman po, sagot ni Marco. Doon kasi ang mga pasilidad. Tama, sagot niya, pero yan din ang nagdudulot ng problema. Mga bansa sa Africa, ilang bahagi ng Southeast Asia at South America. Kailangan pa nilang ipalipad ang mga eroplano ng libu-libong milya para lang sa regular maintenance. Magastos, mabagal, hindi praktikal. Nakinig si Marco interesado pero hindi pa rin sigurado kung saan papunta ang usapan. 3 taon na ang nakalipas mula nang simulan kong ihanda ang plano para sa bago, sabi ni Isabela. Isang network ng regional maintenance hubs, mga lugar na nagbibigay ng mataas na kalidad ng serbisyo at pagsasanay sa mga lokal na manggagawa, abot kaya maaasahan at pwedeng palawakin. Maganda yan, tapat na sabi ni Marco, negosyong may layunin. Ganun nga, pero naging mas mahirap kaysa sa inaasahan, pag-amin niya. Bakit po? Tanong ni Marco. Pamumuno, sagot agad ni Isabela. Kailangan ko ng mga taong tunay na nakakaintindi ng makina, mga taong marunong magturo, may integridad, may pasensya, may kababaang loob. Tinitigan siya nito, matatag ang boses. Ang kakayahan natututuhan, ang pagkatao hindi. Nanikip ang dibdib ni Marco habang lumalalim ang kahulugan ng mga salita. Pumasok sa isip niya ang isang posibilidad. Iniisip ba siyang isama ni Isabela? Miss Jimenez, ibig niyo bang sabihin? Wala pa akong inaalok, sabi ni Isabela ng banayad, pinutol siya. Sa ngayon, ibinabahagi ko lang ang isang hamon na kinakaharap ko habang sabay tayong nasa iisang biyahe. Pero ang tingin niya ay may mas malalim na kahulugan, may sinusukat, may pinagmamasdan. Sa labas ng bintana, unti-unting lumitaw ang malambot na liwanag ng Chicago habang nagsimula ang unti-unting pagbaba ng eroplano. Ang skyline ay sumulpot na parang panaginip na nagkakatotoo sa harap ng mata. Ilang oras lang ang nakalipas, nakasubsob si Marco sa isang upuan sa airport, iniisip na nasayang na ang tanging pagkakataon niya. Ngayon, umiinom siya ng kape sa tabi ng isa sa pinakamakapangyarihang babae sa industriya ng aviation at tila may ibang landas na ibinubukas sa harap niya. Isang landas na ni minsan ay hindi niya naisip. Lalapag na tayo, sabi ni Isabela, tumingin sa kalangitan ng lungsod. Sisiguraduhin ni Clara na makarating ka ng ligtas sa hotel mo. Maraming salamat, sagot ni Marco, bahagyang namamaos sa damdamin. Sa lahat ng ito, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Ngumiti si Isabela, banayad at tila may alam. Hindi pa tapos ang usapan natin, Marco Herrera. Pero sa palagay ko, mahalaga ang tulog bago gumawa ng anumang malaking desisyon. Ibig mong sabihin, kahit na may ibang pagkakataon ka pang iniisip para sa akin? Hindi niya napigilang tanungin, kumikislap ang mga mata ni Isabela. Tama, mga opsyon, Marco. Makapangyarihan ang mga yon, hindi ba? Inabot niya ang kanyang eleganteng bag at kumuha ng card. Malinis at simple ito, walang makinang na logo, walang labis na disenyo, nandoon lang ang pangalan niya, ang emblem ng Jimenez Airlines at isang numero ng telepono, walang titulo, walang email, walang address, isang bukas na pinto lang. Tumawag ka bukas ng gabi pagkatapos ng interview mo, sabi niya. Doon natin tatapusin ang usapan natin. Lumapag ang eroplano na halos hindi maramdaman, sobrang kinis na halatang gawa ng maraming taong karanasan.
Habang gumugulong ito patungo sa isang pribadong hangar, napaisip si Marco kung mararanasan pa ba niya ang ganitong flight muli. Parang nabasa ni Isabela ang iniisip niya. Tahimik siyang nagsalita. Minsan, Marco, ang buhay ay biglang lumilihis ng direksyon. Ang tunay na tanong ay, handa ba tayong sumabay sa pagliko? Sa hotel, nakaupo si Marco sa harap ng desk, nakatitig sa offer letter ng Midwest Motors. Ang trabaho ay eksaktong hiniling niya, $62,000 kada taon. Tinaasan pa ang unang alok, may health insurance, 2 linggo ng bayad na leave at potensyal na pag-unlad. May tumawag mula HR 1 oras ang nakalipas, halatang umaasa ng mabilis na sagot. Humiling si Marco ng 1 araw para pag-isipan ito na ikinagulat ng tumawag. 6 na buwan lang ang nakalipas, tatalon siya agad sa ganitong alok. Pero ngayon si Isabela Jimenez ang laman ng isip niya. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, dumating ang isang itim na town car at dinala siya sa isang private dining room sa itaas ng isang skyscraper sa Chicago. Mula roon, ang lungsod ay tila isang kumikislap na paleta ng liwanag na umaabot sa malayo. Nakatayo si Isabela sa may bintana at sa ilalim ng malambot na ilaw, kumikislap ang pilak niyang buhok na parang koronang liwanag. Maganda, di ba? Sabi niya, hindi pa rin lumilingon. Mula sa taas na to, nakikita mo ang mga bagay na nakatago sa ibaba. Kamangha-mangha, sagot ni Marco lumapit sa kanya. Nabalitaan ko ang interview mo, sabi ni Isabela, sa wakas ay humarap. Nagbigay sila ng alok. Hindi na nagulat si Marco. Oo, salamat. Magandang oportunidad yan. Ganon nga ba? Tanong niya, diretsyong tumitig sa kanya. O mas maganda lang ng kaunti sa dati mong trabaho? Napatigil si Marco sa tanong. Hindi ba ganon talaga ang progreso? Isang hakbang bawat isa, palaging paangat? Ngumiti si Isabela. Minsan, pero minsan imbes na hagdan, elevator ang ibinibigay sa atin ng buhay. Itinuro niya ang mesa para sa dalawa. Tayo na. Pagkaupo nila, sinabi ni Isabela kung bakit siya naroon. Ang Jimenez Airlines ay naghahanda ng isang pandaigdigang proyekto. Inilatag niya ang mapa sa mesa at itinuro ang mga bansang gaya ng Kenya, Brazil, Vietnam at Indonesia. Lumalaki ang mga rehiyong ito pero kulang sila sa teknikal na suporta, paliwanag niya. Para sa sarili mong fleet, tanong ni Marco. Sa simula, pero sa huli, layo naming magbigay ng maintenance para sa ibang airline din, pero mas malaki pa roon ang plano. Nagniningning ang mga mata niya sa paniniwala. Layunin naming magtatag ng pangmatagalang sistemang sumusuporta sa aviation. Magtuturo kami sa mga lokal, magtatayo ng kasanayan, maghahanda ng matatag na pundasyong pangkabuhayan para sa mga komunidad na ito. Tumango si Marco ng dahan-dahan. Malaki ang bisyon na yan. Pero mahalaga, sagot ni Isabela. Ang paglipad ay nag-uugnay sa mundo, pero hindi pantay ang access. Maaari tayong maging bahagi ng solusyon. Uminom siya ng tubig, tahimik sa ilang saglit. Anong kinalaman niyan sa akin? Tanong ni Marco sa wakas. Yumuko si Isabela, tila mas seryoso ang tingin. Kailangan ko ng taong mamumuno sa technical training, isang taong tunay na nakakaintindi ng makina nang hindi ito pinapahirapan. Isang taong may pasensya para magturo, bukas sa iba't ibang kultura at may lakas ng loob na panindigan ang mataas na pamantayan nang hindi hinahayaang mangibabaw ang ego. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco, pero halos hindi mo pa ako kilala. Alam ko na ang sapat, sagot ni Isabela, diretsyong tumingin sa kanya. Alam kong isinuko mo ang isang mahalagang pagkakataon para tumulong sa taong halos hindi mo kilala. Nakita kong mabuti ang pakikitungo mo sa mga staff. Kahit iniisip mong walang nakatingin, buong buhay mong pinagsikapan ng trabaho mo, tapat, pero kulang ang gantimpala. Inabot niya kay Marco ang isang folder. Sa loob nito ay isang kontrata mula sa Jimenez Global Training Initiative. Napakadilim ng mga mata ni Marco nang makita ang halaga ng sahod. 3 beses kaysa sa inialok ng Midwest Motors.
Hindi ito regalo, sabi ni Isabela, napansin ang pagkagulat niya. Isa itong desisyong pangnegosyo. Ang mga taong tulad mo may integridad, bihira, at dapat paglaanan ng tiwala. Binuklat ni Marco ang mga pahina, parang hindi makapaniwala. Pero wala akong alam sa eroplano. Kailangan ko ng matinding pagsasanay. Siyempre, sagot niya, 6 na buwang training sa pasilidad namin sa Seattle, kasama ang mga pinakamahusay na engineer. Sagot namin ang tirahan mo, kami na rin ang bahala sa paglipat mo. Tinapik niya ang folder. Nandun lahat ng detalye. Pagkatapos niyon, tanong ni Marco. Pagkatapos, sagot niya na may ngiti. Ikaw ang mamumuno sa unang training center namin sa Nairobi. Ikaw ang pipili ng mga lokal na apprentice, magdidisenyo ng curriculum at bubuo ng team. Lumikot ang isip ni Marco. Ibig mong sabihin, lilipat ako sa Kenya? Ang hinihiling ko, sagot ni Isabela na may katahimikan, ay tumulong kang bumuo ng isang bagay na kahanga-hanga. Ipinaliwanag niyang hindi doon nagtatapos ang plano. May katulad ding mga proyekto sa Timog Amerika at Timog Silangang Asya. Magkakaroon ng paglalakbay, pagsubok, presyon. Pero dagdag niya habang kumikislap ang mata, may pagkakataon din na magbago ang buhay ng napakaraming tao kasama ang sa kanya. Bakit ako? Tanong ni Marco sa mahinang tinig. Sigurado akong mas marami diyang mas may kredensyal at mas maraming karanasan. Ang kredensyal ay pwedeng makuha. Ang karanasan ay dumarating sa panahon, sagot ni Isabela habang umiiling. Pero ang integridad, bihira yon. Hindi mo pwedeng ituro sa tao kung paano gumawa ng tama kapag walang nakatingin. Lumapit siya sa bintana muli. Ang trabaho sa Midwest Motors ay matatag at sigurado. Maayos kang mabubuhay doon. Pero trabaho lang yon. Ang iniaalok ko sa iyo ay may saysay. Tumayo si Marco, sa tabi niya tinitingnan ang kumikislap na skyline ng lungsod. Parang imposible, sabi niya ng mahina. Lahat ng bagay na sulit gawin ganyan sa simula, sagot niya. Kahapon, tinulungan mo ang isang matandang babae sa kanyang mga bag. Ngayon, hinihiling kong tulungan mong ibangon ang mga komunidad. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mabigo ako? Ngumiti siya, banayad, tiyak. At paano kung magtagumpay ka? Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Marco ang sarili na maglarawan. Mga kabataang lalaki't babae sa Kenya natututo ng mekanikal na kasanayan sa ilalim ng kanyang gabay. Nakikita niya ang pagtibay ng kanilang kumpiyansa. Parte siya ng isang bagay na tunay na may pangmatagalang epekto. May kung anong gumising sa kalooban niya, kailangan ko ng oras para mag-isip. Siyempre, sagot ni Isabela, bagamat may kutob akong iniisip mo na ito mula pa nung lumapag tayo. Inilagay niya ang isang panulat sa kamay niya. Pirmahan mo ngayong gabi at magsisimula ang training sa susunod na linggo o kung hindi, ihahatid ka ng kotse pabalik sa hotel. Walang pilitan, nasa sayo ang desisyon. Umalis siya sa tabi niya, binigyan siya ng espasyong makapagpasya ng malaya. Tiningnan ni Marco ang mga papel, pagkatapos ang panulat. Sa halos buong buhay niya, palagi siyang pumipili ng ligtas at sigurado. Pero ang panulat na ito, mas mabigat pa kaysa sa anumang wrench na hinawakan niya. Naalala niya ang kanyang ama na nagturo sa kanya kung paano ayusin ang makina. Pero ni minsan ay hindi lumabas sa kanilang maliit na bayan. Naalala niya ang mahabang taon sa parehong talyer, ang mga araw-araw na gawain na dahan-dahang pinatay ang kanyang mga pangarap. At naalala niya si Isabela noong unang araw, mag-isa may mga mabibigat na bag habang ang iba ay lumalampas lang. Minsan, ang tamang desisyon ay yung pinakanakatatakot. Huminga ng malalim si Marco at inilagda ang kanyang pangalan, Marco Herrera, simula ng isang bagong yugto sa iisang pasya. 18 buwan ang lumipas, nakatayo siya sa itaas na palapag ng bagong bukas na Jimenez Aviation Training Center sa labas ng Nairobi.
Ang sinag ng araw sa umaga ay humahaba sa runway kung saan nakapwesto ang 3 eroplano na naghihintay ng maintenance. Sa likod ng malalawak na bintana, nakita ni Marco ang isang team ng 30 technician na abala sa trabaho. Lahat sila ay lokal, lahat sinanay niya. Kumikilos sila ng may kumpiyansa, sinusuri ang mga sistema, inaayos ang mga parte at kumikilos bilang isang buo. Impresibong proyekto ang nabuo mo, Ginoong Herrera, sabi ni Fernando Navarro, ang ministro ng transportasyon ng Kenya na nakatayo sa tabi niya. Mula plano hanggang ganap na operasyon, wala pang 2 taon. Mapagkumbabang ngumiti si Marco. Ako'y tumulong lang magsimula. Ang tunay na tagumpay ay galing sa team at kay Miss Gimenez. Parang sinadya ng pagkakataon, itinuro ni Fernando ang pasukan kung saan dumating ang isang itim na town car. Muling naramdaman ni Marco ang bahagyang kaba na laging naroon kapag malapit siya. Ganun pa rin ang epekto ni Isabela. Maayos siyang bumaba ng sasakyan, suot ang isang linen suit na akma sa mainit na panahon ng Kenya. Sa edad na 73, mas mabagal na ang kanyang kilos pero matalim at malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Minister Navarro, bati niya sabay abot ng matatag ngunit magiliw na kamay. Salamat sa pagdalo. Paano ko matatanggihan? Sagot ng ministro. Nakalikha na kayo ng mahigit 100 trabaho at mukhang marami pa ang paparating. At narinig ko ring may una na kayong kontrata mula sa ibang airline? Oo, tumango si Isabela. Ethiopian Airways, darating ang unang 3 eroplano nila sa susunod na linggo. Kahanga-hanga, tumingin sa oras ang ministro. Aba, kailangan ko nang bumaba, malapit nang magsimula ang seremonya. Pagkaalis niya, humarap si Isabela kay Marco at tila inaaral muli ang kanyang mukha na para bang muli niya itong nakikita sa unang pagkakataon. Maayos ang uniforme ni Marco, may Jimenez insignia. Ang tindig niya'y may kumpiyansang tahimik. Nasunog na ng araw sa Afrika ang kanyang balat, tanda ng mga buwang ginugol sa panibagong buhay. Parang ikaw talaga ang inilaan para sa lugar na to, sabi ni Isabela. Napatawa ng bahagya si Marco. Karamihan ng araw, ganun na nga ang pakiramdam ko. Pero hindi ko pa rin maisip kung gaano kalaki ang pagbabagong nangyari sa buhay ko. Pinagmasdan ni Isabela ang paligid ng pasilidad. Naroon ang mga modernong hangar, makinis na silid-aralan, tirahan para sa mga trainee, at ang runway na kamakailan lang pinalawak upang tumanggap ng mas malalaking eroplano. Naiisip mo bang sana'y pinili mo na lang ang mas madaling landas? Tanong niya. Napahinto si Marco, iniisip ang tanong gaya ng palagi niyang ginagawa kapag itinatanong ito ni Isabela. Hindi ko pinagsisisihan, sagot niya ng tapat. Pero minsan naiisip ko pa rin, bakit mo ako pinaniwalaan? Ngumiti si Isabela na may matalinong titig. Naging bahagi na ng karera ko ang pagkatiwalaan, ang instinct ko. At ang pagpili sa'yo, isa yan sa mas magagaling kong desisyon. Dumating ang isang assistant upang sabihing handa na ang seremonya. Habang papunta sila sa elevator, tumigil si Isabela at humarap kay Marco. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya sabay kuha ng maliit na kahon mula sa bag. Sa loob nito ay isang silver na keychain na hugis maliit na maleta. Paalala, sabi niya, may kislap ng biro sa mata. Mas magaan kaysa sa mga bag na naging dahilan ng pagkakakilala natin. Napatawa si Marco, taos-pusong naantig. Baka yon ang pinakamahalagang bag na natulungan ko kailanman. Bumaba sila sa main level kung saan nagtipon ang malaking crowd. Kasama sa mga dumalo ang mga opisyal ng gobyerno, airline executives, lokal na residente at ang unang batch ng mga bagong sanay na aviation techs. Malapit sa pasukan ng hangar, may isang tabing na nakatakip sa isang plaque. Habang papalapit si Marco sa podium, sumulyap siya sa kanyang opisina sa gilid. Nandoon ang kanyang pangalan sa frosted glass, mga guhit ng engineering sa mesa at litrato nilang dalawa ni Isabela
noong graduation sa Seattle. Umakyat si Minister Navarro sa entablado at nagsimulang magsalita. Pinuri niya ang vision ng training center at ang papel nito sa pagpapalakas ng aviation sa Kenya. Narinig ni Marco ang mga salita, pero bumalik ang isip niya sa panahong nakatulog siya sa upuan ng airport. Akala niya'y wala na siyang pag-asa. At ngayon, patuloy ng ministro, inaanyayahan ko si Giniino, Isabela Jimenez at G. Marco Herrera upang ilantad ang plaque para sa kahangahangang pasilidad na ito. Sabay nilang hinila ang tali at lumantad ang nakaukit na bronze lettering, Jimenez Aviation Training Center, Nairobi, kung saan ang kabaitan ay nagbubukas ng pagkakataon. Si Isabela mismo ang nagpumilit sa tagline, kahit pa maraming iba ang nagmungkahi ng mas ligtas at karaniwang mga option. Pagkatapos ng unveiling, naging masigla ang mood ng lahat. Lumapit ang mga tao para bumati at naglakad si Isabela sa tabi ni Marco. Nakaakbay ang kanyang braso sa kanya. "Gusto mong malaman kung ano ang pinaka-ipinagmamalaki ko?" Tanong niya, mahinang boses. "Yung programa, yung mga international partnership, ang pagpasok sa East African market?" Hula ni Marco. Umiling siya, banayad. "Yung kaya ko pa ring makilala ang mabubuting tao kapag nakilala ko sila." Lumampas ka na sa inaasahan ng kahit sino. Kung gusto mo, sayo na ang bagong center sa Sao Paulo. May damdaming dumaloy sa dibdib ni Marco. "Napakalaking karangalan yan para sa akin." Maya-maya habang nakatayo si Isabela sa tabi ng kotse niya, handang umalis, tumingin siya sa likuran ng huling beses sa masiglang eksena sa paligid, mga technician sa malilinis nilang uniforme, makabagong kagamitan sa loob ng hangar, at si Marco na nakatayo sa gitna ng lahat, tuwid ang tindig. Ang maliliit na bagay ang nagpapakita ng tunay na pagkatao ng isang tao, mahina niyang bulong parang sa sarili. Di mo alam kung sino ang nakatingin, minsan isang simpleng kilos lang at nababago ang buhay ng iba. Tumango si Marco, iniisip ang mga buhay na ngayon ay konektado sa kanya. Mga estudyante, pamilya at mga pasaherong hindi man siya kailanman makilala, pero makikinabang sa mas ligtas na himpapawid dahil sa kanyang trabaho. "Magandang biyahe, Isabela," sabi niya, nakangiti. "Kita tayo ulit sa loob ng 3 buwan para sa Vietnam project?" "Naroon ako," pangako niya. Habang papaalis ang sasakyan, binaba ni Isabela ang bintana. "Oh, at Marco," tawag niya, "salamat sa pagdadala ng mga bag ko nung araw na yon." Pinanood niyang lumayo ang sasakyan sa daan. Pagkatapos ay humarap siya muli sa training center, ang kanyang center, handang harapin ang susunod. Sa kung saan mang abalang paliparan, may iba ring maaaring nasa parehong sandali ng pagpili. Umaasa siyang pipili rin sila ng malasakit kaysa kaginhawaan. Dahil hindi mo alam kung anong biyayang dala ng isang flight na na-miss mo. Ngayon, si Marco ay nasa isa pang marangyang sasakyan, dumadaan sa upscale na Gold Coast area ng Chicago. Huminto sila sa harap ng isang tahimik na restaurant na may markang ginto lamang sa pinto. Sa loob, sinalubong siya ng Maitre D' at inihatid sa isang pribadong sulok na may malambot na ilaw. Nandoon na si Isabela Jimenez, nakaupo sa isang bilog na mesa, nakatutok sa tablet na puno ng dokumento. Nakasuot siya ng dark na suite na elegante at akmang-akma, nagpapakita ng profesionalismo. Maingat na ayos ang kanyang pilak na buhok. Nang tumingin siya pataas, sinuri muna siya ng matatalim na asul na mata bago lumambot ang titig at ngumiti. "Marco, eksakto sa oras." Inayos ni Marco ang kanyang blazer, yung parehong binili niya taon na ang nakaraan para sa kasal ng pinsan niya. "Miss Jimenez, Isabela," mabilis niyang putol, inaalis ang formalidad. "Sa palagay ko, nararapat na tayong maging magkaibigan." Itinuro niya ang upuang nasa tapat ni Alak. "Tubig lang muna, salamat."